Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Natatawang hinila ng binata ang kumot na nakatakip, dahilan para malantad ang buong katawan niya. "Akin na nga yung kumot," sabi niya at pilit na inagaw sa binata iyon. Pero nahulog na nito ang kumot sa sahig. Parehas silang walang takip sa katawan, pero ang lalaking ito ay tuwang-tuwa pa. Siya naman ay pulang-pula. "Kunin mo dali, ayun oh," sabay nguso sa sahig habang natatawa. Gusto niyang tumayo pero hindi niya magawa, kaya unan ang pinantakip niya sa ibabang bahagi niya at inayos ang pagkakaupo. "Isa, kunin mo," utos niya na hindi makatingin dito. "Mahal ko, kahit pabutin mo yun ng 100, hindi ko kukunin yun. Tsaka, bakit mo ba tinatago yan eh? Nakita ko ng lahat-lahat sa'yo." Nakangiting sabi nito na kiniinit ang mukha niya. "Kahit na." Nakita niya ang unan sa tabi nito, kaya dahan-dahan niyang hinawakan ito ng isang kamay. Akmang kukunin niya ng unan para itakip sa kanang dibdib niya, nang bigla siyang hinila nito at sabay na niyakap. Nabitawan niya ang unang nakatakip sa ibaba niya. "Miguel, ano ba?" Nagpupumiglas niyang sabi. Inihiga siya nito sa kama at saka dinaganan. "Anong ano? Akin naman yan ah. Ba't mo ba kasi tinatago?" Kunyari yamot na sabi nito. Kasi, sa totoo lang, hindi niya na alam sasabihin. Magpipiling virgin pa ba siya? Kaysa sagutin niya ito, ay kinawit na lang niya ng batok nito ang dalawang kamay at kinintal ito ng halik. Nakadalawa ka na, mahal ko. Inaakit mo yata ako eh. Good morning kiss lang yan. Ano ka ba? Alis na dyan at may pasok pa ako. Sabi na lang niya at itinulak ito. Pero hindi ito umalis ibabaw niya at tinitigan lang siya nito. "Miguel, ano ba? Alis na dyan," sabi niya nagpapaawa. Naiilang na siya dahil ramdam na ramdam niya ang matigas sabad ng ibaba nito at unti-unti na namang nag-iiba ang pakiramdam niya. Dahan-dahang dumadaloy na naman ang kuryenteng nagpapainit ng katawan niya. Isa pang tulak talaga at Hindi na nituloy ang sasabihin dahil pilit naman sa tinutulak ang binata para hindi magkatikit ang katawan nila. Napangiti ito sa ginawa niya. Nawalan siya ng lakas nang siilin siya nito ng halik at dahan-dahang itinulak ang sarili para maipasok ang kahandaan niya sa pagkababae niya. "Miguel!" Masakit sa unang pasok nito at medyo masakit pa rin dahil sa ilang beses itong pag-angkin nitong gabi. Maya-maya ay napalitan iyon ng sarap. Sinasabayan niya ang pag-ulos ng binata hanggang marting ulit nila ang rurok ng kaligayahan. Marahan nitong hinugot ang sarili at marubdob na hinilikan siya nito sa kanyang mga labi. "Ang sarap mo, mahal ko." Namamaos ang tinig ito at pagkatapos ay muli siyang hinalikan. Tinugon na naman niya ito at unti-unti na naman gumagapang ang mga kamay nito sa kanyang likuran. Pinaupo siya nito. Nagulat pa siya nang kargahin siya nito at tinungo ang banyo. Siya na nagpihit ng siradura at itinulak naman iyon ng paa ng binata. Maingat siya nito na pinaupo sa bowl. Umalis ito sa harapan niya at binuksan ang faucet ng tub. Naglagay rin ito ng sabon. Pinilikan siya nito at tinalikan sa labi na mabilis. "Wait here, babe. Kukunin ko lang yung mainit na hinanda ko kanina." Nakangiting sabi nito. "Mainit na tubig?" "Oo, pinaganda na kita. Alam kong masakit ang pang-ibaba mo pa eh. Baka maulit naman yung nangyari sa'yo." Masuyo at may pag-alala,
na sabi ng binata. Kinilig naman siya sa sinabi nito. Ngayon lang ulit may nag-alala sa kanya ng ganoon at galing pa mismo sa lalaking gusto niya. Salamat, aniya at matamis ng ngitan niya ito. Welcome, I love you, tugon nito at saka tumalikod na. Napangiti siya na makita na naman ang pang-upo nito. Hindi talaga ito nahihiya sa kanya. Samantala siya ay naiilang pa rin. Bumalik ito na may dalang termos at kettle. Ibinuhos na ito yun sa tub at pinakaramdaman kung okay na. Wala kasing heater ang tub niya. Na makuha nito ang timpla ay binalikan siya nito at binuhat papuntang bathtub. Matamis ng nita naman niya ito. Hindi mo ba ako sasabayan? Nangaakit na tanong niya nang umupo lang ito habang ang mga pa nito ay nasa bathtub. Don't look at me like that, babe. Marupok ako pagdating sa'yo. Pag-amin nito, kaya natawa na siya. Sabi ko, sabay lang naman tayong maliligo. Ang dumi mo namang mag-isip. Natatawang sabi niya. Yeah, I know. Pero, iba na ang kusunod kapag magkadikit naman ang katawan natin. Alam mo namang hindi ako makakapagpigil eh. Pag-amin nito. Control din pag may time, boss. Pang-asar na sabi niya rito. Natawa naman ito. Tumayo ito at tinungo ang shower at saka niligo na. As usual, hubot-hubad lang din ito nung lumabas. Pero siya ay nakababad pa rin. Masarap sa pakiramdam ang init na nagmumula sa tub. Pumikit siya sandali. Napadilat siya nang marinig ang boses ng binata. Don't you ever sleep on that fucking tub. Sermon nito nang lingunin niya. Alam na niya ang ibig sabihin nito. Hindi ba pwedeng namnamin ng init at tubig lalo na sa umaga? Napangiti na lang siya dahil sa pag-alala nito. Bumalik pa lang ito pero nakatawil na at may bitbit pang isa. Yes sir, pangasar niya rito. Come, sabi nito at inilahad ang kamay para tulusyang umahon. Inalalayan siya nito patungo sa shower. Binuksan nito ang shower at kumuha ito ng sabon at itinusko sa buong katawan niya at napatigil pa ito sa masaylang parte ng katawan niya. Dahan-dahan itong sinabon iyon at napaungol naman siya bigla. Napakapit siya sa batok nito at napangiti naman ito na magtama ang kanilang mga mata. Maya-maya ay tumigil ito sa ginagawa at hinugasan nito ang isang kamay. Tinanggal nito ang nakabalot sa katawan at pagkuway sinampay. Sinundan niya ito ng tingin at ninitan lang naman siya nito. Hindi rin nakatis ang loko. Akala ko ba hindi mo ko sasabayan? Nangaakit niyang tanong sabay kagatlabi. Wala nang sabon ang katawan niya dahil inagos na ng tubig na nanggagaling sa shower. Sinabi ko ba? Maang-maang tanong nito at lumapit sa kanya at masuyo siyang hinalikan. Muling binalikan ang kamay nito ang ibang parte niya kaya napaungulil siya ulit. Miguel. Yeah, that's right. Moan for me, babe. Halos pabulong na sabi nito sa kanya. Naramdaman niya ang sa kamay nito na humahaplo sa pang-upo niya. Bumaba ang mga labi nito sa kanyang dibdib at masuyong hinalikan at sinipsip iyon. Iginaya rin siya nito papalayo sa shower. Mulang bumaba ang mukha nito sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay parang biglang tumibok ang nasa sinapupunan niya. Alam niyang hindi pa ito buo pero ramdam niya ang pagkasibik din ng anak sa ama nito. Mas lalo siyang napaungol nang maramdaman ang dila nito sa pagkababae niya. Sinasamba na siya nito. Hindi niya alam kung saan siya babaling sa sobrang pagpapaligay nito sa kanya. Dagdag pa ang pakiramdam niya na laging nag-iinit dahil sa pagbubuntis niya. Mahabang ungol na napagkuwan. Lalo naman itong pinag-igihan. Maya-maya ay tumayo itong muli at sinakop nito ang kanyang mga labi at binuhat sa nito papalabas ng banyo. Inangkin naman siya ng binata
sa ibabaw ng kama. Parang unti-unti mang nasasanay ang loob niya sa pagkalalaki nito. Hindi na ganoon kasakit. Ilang sandali pa ay narating na naman nila ang rurok ng kaligayahan. Pawis na pawis ang binata na napasubsob sa leeg niya at pagkuway hinalikan siya nito ng mabilis sa labi. And this time, hinayaan siya nitong maligo at magbihis na mag-isa. Mahirap na raw at baka hindi na siya makalakad. Pinapanood lang siya nito at nagbihis na rin ito. "Huwag ka na kayang pumasok, baka lagnatin ka na naman," nag-aalala nitong sabi. "Kasalanan mo eh, nilandi mo ako na magdamag. Hindi mo pa rin ako binatawad hanggang umaga." Asik niya rito. "At nagpalandi ka rin, remember? Ikaw nga pala nagsimula, inakit mo ko kanina. It's a Freggy thing." Gusto niya sanang sabihin, Hindi good morning kiss lang yun no." Tanggi niya dito. Naglagay na siya ng pulbos at kinuha ang bag. Tiningnan niya muna kung kumpleto na ang laman ng bag. Pagkatapos ay lumapit siya sa binata at hinalikan ito. Tinugo naman ito iyon at siya na ang kusang bumitaw. Sinamahan siya nito hanggang sa pinto ng unit niya. "Bye," malambing na sabi niya. "Take care. Orderan kita ng pagkain para pagdating mo, nandun na. I love you," sabi nito maya-maya. Tumango lang siya at saka umalis na. Pagpasok niya ng opisina ay napatingin siya sa mga kasamahan na nakapalibot sa desk niya. Nandoon din ang head nila at bigla siyang kinabahan. May mga pagkain nakapatong sa mesa niya at may isang bungkos ng bulaklak. Kukunin niya sana ang card nang maunahan ng babaeng nakaupo sa swivel chair niya. Umikot ito paharap sa kanya. Ang walang hiya si Christine. Binasa nito yun ng malakas. "Eat well, mahal ko. I love you," malakas na sabi nito at dumiretsong tumingin sa kanya. Narinig niya ang mga kasamang kinikilig. "Di ba? Initial ni Sir yun, ma'am? Yung nakasulat sa card?" Tanong ng isang kasamahan niya sa head nila. Tumango naman ito, ang kanilang head. "Patay na," aniya sa isip. Nakangiti lang din ang head nila sa kanya. "Explain this, Stella Lagdemio," ani Kristen sa kaniya. Kunway galit ito, pero halata sa gilid ng mga nito ang sobrang ngiti. Natawa naman ang mga kasamahan niya. "Ano naman ang explain ko sa'yo? Hindi ko nga alam kung anong nangyayari," maang-maangang sabi niya. "Stella, wag nga ako. Ako lang naman ang napag-utusan. Ako ang umorder niyan. At ako rin ang nagdala rito. Ano, tatanggi ka pa?" Ang daldal talaga nito at prinodcast na. "Pwede ba? Mamaya na lang," bulong niya rito. "Siguraduhin mo lang na hindi ka naman nabudol." Pagbabanta nito. "Oo na, mamaya na, kain muna tayo. Nagugutom na ako. Mukhang ang sarap nito, girl," masayang sabi niya rito. "Of course, ako ang umorder eh. At alam ko mga gusto mo syempre." Napangiti siya sa sinabi nito. Napansin niya nagsisialisa na ang mga kasamahan niya at bumalik na sa kanya pwesto. Sinamahan siya sa pantry ng kaibigan at doon na niya naikwento ang lahat. "Sabi na nga ba?" Sabi lang nito. "Siguraduhin mo lang yan, te." "Alam ko. Kaya nga hindi ko muna pinapaalam ng pinagbubuntis ko eh." "Okay. Basta Stella, kahit ano man ang mangyari, nandito lang ako ha. Tandaan mo yun, bruha ka." Tumango lang siya sa sinabi nito. Napakaswerte niya na nagkaroon siya ng kaibigan na kagaya ni Kristen. Hinatid pa ito ng tanaw nang umalis ito para umakyat sa opisina nito. Palingalinga siya dahil gusto niyang malaman kung nasan ang CCTV na sinasabi ng binata. Hindi niya makita. Ayaw naman niyang pakialaman ang control room dahil hindi naman nakatoka roon. Pero kaya naman niyang iyak iyon kung gusto niya. Ayaw niya lang talaga. Narinig niyang nagring ang phone kaya sinagot niya. Ang mahal niya,
si Miguel. Hindi niya muna ito sinagot. Hinayaan niya muna dahil gusto nilang inisin ito. Tumunog ulit iyon at hindi niya pinansin. Ang sarap lang asarin. Maya-maya ay nag-text ito. Please answer my call or else pupuntahan kita dyan. Kinabahan siya bigla kaya siya na nag-dial pero busy ang phone nito. Maya-maya ay nag-ring ang telepono na nasa tabing niya. Hey, Miss Lagdamio, may forward akong call sa'yo. Pakisagot, that's urgent. Tumango siya sa head at tinarap ang telepono. Maya-maya ay nag-ring ang nasa kaliwa niya. Agad na sinagot niya ito. Bigla niyang inalayo ng mag-ring ang sigaw ng nasa kabilang linya. Where's your fucking phone? I've been calling you for almost 20 minutes. Naiinis na sabi ni Miguel at napatawa naman siya. Alam niyang pinapanood siya nito. Sir? Nakasilent po kasi kaya hindi ko napansin na tumatawag po kayo. Palusot na sabi niya. Nakangiti ang head nila nang lingunin niya ito. Okay, you're forgiven. Drop the formality please. Halatang hindi pa rin nawala ang inis nito. Okay, ang cute mo siguro ngayon. Nakangiting tugon niya sa kabilang linya. Oo, and handsome too. Pagmamayabang nito. Natawa na lang siya rito. How's the food? Nagustuhan mo ba? Tinanong ko si Kristen kung ano mga favorite mo at saka yung bulaklak. Sunod-sunod itong sabi. Parang ngayon lang siya kinilig. Paano naman siya kikiligin kanina kung una na umusisa si Kristen? Oo, nagustuhan ko. Salamat nga pala, lalo na sa pabulaklak. Masayang sabi niya. Maya-maya ay nagpaalam na ito. First time niyang makatanggap ng ganitong bagay galing sa binata. Hindi niya akalain na darating ang araw na ito. Masaya siya sa nangyayari sa kanila. Pero sa kabilang banda ay hindi pa rin siya tuloy makampante. Hindi pa hiwalay si Miguel at ang girlfriend itong si Nicole. Hinimas niya ang kanyang tiyan. Ilang buwan na lang ay mahahalata na ito. Nais lang niyang pagbigyan ang sarili at para kasing pinaglilihan niya ang binata. Tinititigan niya ang wallpaper ng phone niya. Yes, mukha lang naman ito ang nakalagay roon. Kapag namimiss niya ito, ay tinititigan niya iyon. Dalawa ang phone niya, yung isa ay punong-puno lang naman ng picture ng binata. Mabilis na lumipas ang maghapon. Hindi siya nakaramdam ng pagod dahil siguro inspired siya. Napating siya sa isang stop na may dalang bulaklak. Papunta ito sa gawin niya. Napakunot-noo siya dahil kagaya ito ng mga noong naipadala sa kanya na mga bulaklak. Sa kanya ba ito? Napatingin sa kanya ang kanyang mga kasamahan. Nakangiti naman ang mga ito at nahiya tuloy siya. Baka isipin ng mga ito na nakikipaglandian lang siya sa oras ng trabaho. Ma'am Stella, pinabibigay po sa inyo. Wala pong sinabi yung delivery boy kung kanino galing eh. Napakamot sa ulo ito nang tinanong niya. Nagtataka na siya kung sino nagpapadala noon. Tumayo siya at inabot ng niyang bulaklak na hawak nito at hinanap ang card. As usual, wala pa ring card. Pamisteryoso naman masyado ang nagpapadala nito. Hindi pa siya nakakaupo nang biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Kinuha niya ito. Bigla siyang kinabahan na makita ang pangalan ng binata na tumatawag. Shit! Bigla siyang napamura. Alam na niya ang susunod na mangyayari. Nawala sa isip niya na pinapanood siya nito sa monitor. Hindi niya natapos iyon nang biglang marinig ang galit na boses nito. Throw that fucking flowers, now! Matigas na bunga dito. Why? Sayang naman kung I said itapon mo yan. Anito at galit na talaga. Give me your valid reason kung bakit ko itatapon. Ang gaganda pa naman ito. Nanghihinayang na sabi niya. Nagsiselos ako, Stella. Hindi mo pa naintindihan?
Galit pa rin na sabi nito sa kabilang linya. Parang gusto man niyang matawa sa inaakto nito. Ang possessive pala nito masyado. Fine, sabi niya at itinapon ng bulaklak. Pero ang totoo ay nasalo ng paa niya iyon bago ito hinulog kunwari sa basurahan. Happy? Tanong pa niya rito. Good girl. Huwag ka nang tatanggap ng bulaklak na kung galing kung kani-kanino lang. Malumani na sabi nito. Okay, tipid niyang sagot. Ang totoo niyan, deep inside, ay kilig na siya rito. Hindi niya akalaing ganito ka-possessive ang Miguel de la Roca na iyon. Napakaswerte naman niya. I love you. Akin ka lang ha? Sabi pa nito. Para siyang maiihi sa sobrang kilig. Napatingin muna siya sa paligid at mukha naman busy ang mga ito. I love you too. Pabulong na tugon niya sa binata. Ayan, masaya naman siya. Ayaw niyang matapos ang magitong pakiramdam at sana ituloy-tuloy na ito. Ang sarap din magtrabaho kapag inspired, nakakakumpleto lang ng araw. Ilang minuto na lang at mag-uuwian na. Gustuin man niyang umuwi ng maaga pero hindi pa pwede. May pasok pa siya sa spotlight. Mabilis talaga lumipas ang mga oras at uwian na pala. Pero sadyang hinihila ang buong maghapon niya at pagkatapos iayos ang mesa ay pinatay ang computer at nagmamadaling tinungo niya ang elevator. Kinuha niyang cellphone niya at habang naghihintay bumukas ang elevator. Nagulat siya nang biglang may humila sa kanya. Pagtingin niya rito ay nakangiting mukha ni Miguel ang nabungaran niya. Hi! Nakangiting sabi nito sabay kintalang halik sa labi niya. Ano ba Miguel? Makita tayo rito. Sabay hampas sa braso nito. Ouch! Kunyaring sabi nito. Napakagwapo naman talaga nito. Ganto pala talaga pang in love at lahat ng bagay na makikita mo sa kanya ay maganda at gwapo. Para naman siya nakalutang sa hangin habang nakatitig dito. Nagulat pa siya na magsalita ulit ito. Hey, are you okay babe? Nag-aalala lang tanong nito. Napalinga muna siya baka may makakita sa kanila. Yes, ano bang ginagawa mo dito? Biglang tanong niya. Sinusundo ka? Anito sabay ngiti at hila sa kanya papasok ng private elevator. Bago pa man sumarang elevator ay mga dumaan kaya napatalikod siya. At nung sumara na ay agad na hinarap siya nito. Pwede naman tayo magkita sa kondo ah. Bakit ka pa pumunta rito? Baka mamaya kung anong isipin ng makakita sa atin. Babe, huwag mo lang silang isipin. Hinawakan siya nito at hinalikan siya sa kanyang noo. Pinagsiklob din ito ang kanilang mga kamay. Ninitan niya lang ito ng matamis. Masyadong marot ang lalaking ito simula na may nangyari ulit sa kanila. Diretso ang elevator kung nasa ng parking lot. Sinabi niya rin na may pasok siya sa spotlight. Iniwan nito ang kotse at sa kanya ang ginamit nila. Pumayag naman ang binata at sa CL lunch lang daw ito tatambay habang inaantay siya. Bago siya bumaba ay siniyal muna siya nito ng madamdaming halik. Masuyo niyang tinugon ito. Hiningal pa sila nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Mahal na mahal kita Stella. Bulong nito sa kanya. Mahal din kita Miguel. Masuyong tugon niya rito. Pagpasok sa loob ng bar ay dumiretso siya kung saan sila nag-iensayo. Nag-decide siya na You Are The Reason is Calum Scott ang kakat na hiniya. Ang kasama niyang musician ang nag-arrange ng lahat. Bago siya sumalang ay nakita ang boss na si Sebastian kasama si Babe at Christine. Napangiti siya na makita ang mga kamay na magkahilawak sa ilalim ng mesa. Siya naman ang gigisa ngayon sa kanyang kaibigan. Tama nga ang hinala niya noong nakaraan na nagkakabutihan ang mga ito. Nakatitig lang sa kanya si Sebastian. Iba din ang dating nito. Pero sadyang kay Miguel lang siya naaakit. Si Jason ang humawak ng piano at pumesto naman siya sa gitna. Tumingin muna siya kay JC
bago nagsimulang tumugtog. Bago pa niya ibuka ang bibig, ay nakita niyang pumasok isang lalaki na inaalayan ng kanta. Nakangiti ito sa kanya. Pumesto ito sa tabi nila Dave. Habang nagsisimula ang kanta, ay ngintian niya ito habang kumakanta. Hanggang sa matapos ang kanta niya, ay sa kanya lang nakatingin ang binata. Ramdam din niya ang kakaibang titig ng boss niya sa kanya. Napatingin siya sa madla at ang sarap lang talagang pakinggan ng mga palakpakan ng mga tao. Pagbaba niya ay lumapit si Jano sa kaniya at saka may ibinulong. Gusto siyang kausapin ni Sebastian. Kinuha niya ang cellphone at tinext ang binatang naghihintay sa kanya. Nilingon niya muna si Miguel at hawak nito ang cellphone at tumango sa kanya. Inalala naman siya ni Jano paakyat. Unang katok pa lang nito ay nagsalita na si Sebastian. "Come in," ani to sa kaniya. Nakatalikod lang ito at saka nakapamulsa. Nakatitig lang sa pader at parang ang lalim ng iniisip nito. Iginaya siya ni Jano paupo sa bakanting upuan na nasa harap ng mesa ng boss. Nagpaalam muna ito sa boss nila at iniwan na sila nito. Lumingon si Sebastian sa kanya nang marinig ang pagsarang pinto. Alanganin ang mga ngiti nito at bakas din ng lungkot sa kanyang mga mata. Sir? May problema po ba?" Hindi niya matiis na hindi tanongin ito. "Wala naman. Gusto lang kitang makausap." Nakatitig lang ito sa kanya. "Tungkol po saan?" tanong niya. Matagal bago ito nagsalita. "Stella, ako ang lagi nagpapadala ng bulaklak sa'yo." Mahina nitong sabi. May hinala na siya pero nagulat pa rin siya sa revelasyon nito. Tama nga ang unang naisip niya at napangiti naman siya. Sabi na nga ba eh. Anyway, thank you so much. Alam mo, nakakunot nung tanong nito. Yeah? Kapares kasi ng bulaklak na binigay mo ng birthday ko. Ani yung nakangiti dito. Oh, parang nahiya namang sabi nito. Ang gaganda nga eh. I think I like you, Stella. Unti-unting nabura ang mga ngiti niya sa sinabi nito. Tama bang narinig niya? Siya ay gusto ni Sebastian? Sebastian? Lumapit ito sa kanya nang mapansin na nawala ang ngiti niya. Stella, look. Hindi naman kita pinipilit na gustuhin ako. Gusto ko lang talagang sabihin sa'yo. Alam kong gusto mo si Miguel. The way you look at him kanina, it says you're in love with him. So nakita nito kung paano siya tumingin kay Miguel. Oo, mahal ko si Miguel, Sebastian. And I'm sorry. Aniya at napayuko siya. Nakukonsensya siya. It's okay. At least, nasabi ko sa'yo. Sana walang magbago sa atin. I mean, yung pagiging pagkaibigan natin. Ramdam niya ang lungkot sa boses nito. Tumango naman siya bilang tugon sa sinabi nito. Niyakap niya lang ito pagkuwan. Masaya siya kasi tanggap nito ang mga sinabi niya. Ayaw niya ring mawala ito bilang kaibigan at bilang boss niya. Siya ang unang bumitiw at nginitan ito. Parang wala lang sa kanya ang pag-amin nito. Naging komportable pa nga siya, lalo na sa presensya nito. Natigilan siya nang biglang banggitin ito si Nicole. Paano pag bumalik si Nicole? Biglang seryosong tanong na sabi nito. Kahit siya ay hindi rin niya lamang gagawin. Hindi ko alam. Tiwala naman ako sa sinabi ni Miguel. May hinang sabi niya. Tiwala nga ba? Paano kung hindi pala ito pumayag? Papayag ba naman ito maging bastardo ang anak? Bigla naman siya nakaramdam ng takot sa isiping iyon. Hinawakan ni Sebastian ang mga kamay niya at pinisil iyon. No matter what happens, I'm always here, Stella. Kung may problema ka, kailangan mo ng tulong, ay nandito lang ako. Isang tawag mo lang, pupunta na agad kita, kahit nasan man ako. At lagi mo yung tatandaan.
Masuyot sinserong sabi. Napatitig siya rito. Napakaswerte ng babaeng makakatuloy nito. Swerte niya rin kasi naging kaibigan niya ito. Salamat Sebastian. Aniya at matamis ng ngitan ito. Matapos ang pag-uusap na iyon ay hindi niya alam, parang ang agam-agam sa puso niya ay nadagdagan. Napatingin siya sa lalaking kanina pa naghihintay sa kanya at nakangiti ito. Paano nga talaga kung hindi naman talaga sila para sa isa't isa? Napapikit siya sa isiping iyon. Ibinaling niya si Bantingin dahil naramdaman niya ang pagpatak ng mga luha niya sa kanyang mga mata. Pinunasan niya iyon. Inakay siya nito palabas ng bar. Inalalayan din siya nito pasakay ng sakyan. Naramdaman niyang humilab ang kanyang tiyan. Hindi niya alam kung ano yun. Pakiramdam niya ay nakikisa ang bata na nasa sinapupunan niya. Parang pinaramdam nito na nasa tabi niya lang din ito. Napangiti siya at hinimasan tiyan. Tahimik siya habang nagmamaneho ang binata. Nagulat pa siya nang hawakan nito ang kamay niya. Babe, ayos ka lang ba? Nagalang tanong nito. Tumangulang siya. Parang hindi naman ito nakubinsi kaya gumilid ito at hininto ang sakyan. Masama ba ang pakiramdam mo? Sinalat nito ang noo niya. I can't feel it. Sabihin mo, masakit ba ang katawan mo? Gusto mo bang ipatawag ko si Nikki? Sabi ko naman, hindi naman ako nilalagnat eh. O masakit ang katawan. Mahinang sabi niya. Then why are you acting like that? Nagtatakang tanong nito. Wala. May iniisip lang ako. Sigurado ka? Tumango siya. Hindi na siya nito kinulit at pinagpatuloy ang pagdadrive. Panaka-naka rin ang tingin nito sa kanya. Tahimik lang sila at pareho habang naglalakad palapit sa unit nila. Akala nila ay hindi ito papasok sa unit niya, pero sumunod pala ito. Dumiretso siya sa kwarto niya. Nakasunod pa rin ito. Kinuha niya ang towel at roba at pagkuway pumasok ng banyo. Akala niya ay umalis na binata, pero nagulat siya nang mabungaran ito na nakasandal sa may pinto ng banyo. Nakatingin lang sa kanya. Tinungo niya ang closet at naghanap ng pantulog. Hindi pa siya tapos maghanap ng yakapin siya ng binata mula sa likuran niya. Babe, ano bang iniisip mo? Ayoko ng ganito. Yung hindi mo ko pinapansin. Ang sakit-sakit. Namamaos na sabi nito. Hindi pa rin ito bumibitaw sa pagkakayakap sa kanya. Hinarap niya ito at saka ngumiti. Hinawakan niya ang pisngi nito. Wala nga. Huwag kang mag-alala. Lilipas din ito, okay? Sabi niya at mabilis na hinalikan niya ito sa labi at masuyo naman itong tinugon iyon. Siya na ang kusang bumitaw at ipinagpatuloy ang paghanap ng may isusuot. Naupo naman ito sa kama niya habang nakatingin lang sa kanya habang nagbibihis siya. Napalingon siya sa binata nang tumunog ang tiyan niya. Oops, aniya. Napangiti ito. Order na lang tayo? Anong gusto mo? Anything, basta heavy meal. Samahan mo rin pala ng gulay ha? Nakangiting sabi niya. Sige mahal ko. Tugon nito sabay kalikot ng cellphone. Lumabas muna siya at tumungo sa kitchen para magtimpla ng gatas dahil gutom na talaga siya. Napangiti siya nang niyakap na naman siya nito. Pansin ko babe, panay ang gatas mo nitong nakaraan. Hindi ka na ba nagkakape? Natigilan siya sa tanong nito. Sinisikmura kasi ako ngayon sa kape kaya gatas na lang munang ininom ko. Palusot niya. Napatigil sa pagsasali ng mainit na tubig nang hawin itong buhok niya at tinilikan siya sa batok. Ang bango naman ng mahal ko, sabi nito sa poos na tinig. Miguel, nakikiliti ako. Baka matapon ng mainit na tubig. Sige ka, sabi niya sa binata.
Tumigil naman ito pagkakuwan. Ipinagpatuloy niyang muli ang pagsali ng mainit at hinalo na ito. Naglakad siya muna papunta sa island counter habang bitbit ang gatas at naupo sa upong nasa harap. Nakasunod lang ang binata sa kanya. Ikaw, ayaw mo magkape? Ipagtitimpla na kita. Masuyo niyang sabi at humigop ng gatas. No, ayoko. Baka hindi ako makatulog. Buti kung sasabihin mo ako nagising. Nakangising sabi nito. Okay, sabi mo eh. Maya-maya ay narinig nila na may nagdoorbell. Mabilis na tumalima ang binata papunta ng pinto. Pagbalik nito ay may bitbit na ito na nakaplastik na pagkain. Sabay na silang kumain at sa unit din niya ulit natulog ang binata. Mabilis lumipas ang araw. Biyernes na. Maaga siyang gumising ng araw na yon. Wala nang binata sa niya. Nag-iwan lang ito ng note na dinikit sa cellphone niya. May ayusin lang daw ito. Tumawag lang ito nang palis na siya sa unit. Hapon ang schedule niya sa OB kaya pumasok sa ng umaga. Nakapag-file rin siya ng leave noong nakaraan pa. Bihina rin siyang nakaramdam ng paghilo at pagsusuka. Nakokontrol niya ang pagsusuka dahil madalas siyang kumain ng mga mentol na candy. Gusto niya sanang kasama ang binata sa unang araw ng check-up. Pero marami pa siyang agam-agam. Hindi pa siya kampante sa sitwasyon na kung anong meron sila ngayon ng binata. Bago siya umalis ng opisina, ay duman muna siya kay Kristen. Tuwang-tuwa naman siya na niyakap ito. Nginitian niya ang mga dating kasamahan doon. Palabas na mga ito para kumain na. Blooming ka girl? Pansin niya sa kaibigan. Alam mo na, laging nadidiligan. Sabay halakak nito. Baliw ka talaga. Anyway, congrats sa inyo ni Dave. Pakabait ka. Swerte mo pa naman sa kanya. Ani niya rito. Oo naman. Parang sinasabi mo na hindi siya swerte sa akin ganun. Nagtatampong sabi nito sa kanya. Of course, swerte niya rin. Ito naman. Halika na. Sabi na tayong kumain bago kumalis. Agad na kinunot tong wallet at cellphone. Napatingin siya sa opisina ng binata. Wala si Miguel dyan? Tanong niya sa kaibigan. Wala. Hindi ba lagi kayo magkasamang dalawa? Takang tanong nito. Maaga siyang umalis kanina eh. May aasikasuhin daw. Sabi niya dito. Ano naman? Ikaw ang sekretary niya. Bakit hindi mo alam? Nakangising sabi niya. Pero ang seryosong ito tumitig sa kanya. Stella, pagdating sa personal matter niya, hindi ko rin alam. Alam mo iyan. Ikaw tong kasama niya tapos hindi mo lang pinagagawa niya. Naku te, mag-isip-isip ka nga. Anito at tumalikod na. Napaisip tuloy siya. Tama naman ang kaibigan. Baka nga personal matters lang. Si Kristen ang nag-order ng pagkain nila at marami sila na pag-usapan ng kaibigan tungkol sa love life nito. Buti pa si Kristen, masayang masaya sa mga kwento nito. Naiinggit tuloy siya. Masaya naman siya kaso parang may mali. Maya-maya ay siya naman ang naging topic nilang dalawa. Stella, teka lang. Kailan mo babalak sabihin sa kanya? Ani Kristen sa kaniya. Pagsigurado na ako. Malungkot na sabi niya. Sigurado saan? Sa mga sinasabi niya sa akin. Gaya ng nakikipaghiwalay na siya kay Nicole. Sorry te ha, nagugulan ako. Akala ko ba nakipaghiwalay na? Hindi yun nakikipaghiwalay pa lang. It's a different story dear. Seryosong sabi nito. Sabi niya, ako raw ang pakakasalan niya eh. At naniwala ka naman? Hindi ko nga alam eh. Kahit ako, nagugulan sa setup naming dalawa. Pero gusto kong paniwalaan ang lahat ng mga sinasabi niya. At sana lang totoo. Sabi ni Kristen at sunod-sunod sumubo ng kanin. Imbes na lumakas ang loob niya, ay parang humina lalo.
Kinapa niya ang sariling damdamin at nakaramdam siya ng kirot. Wala naman talagang kasiguraduhan ang kanilang relasyon unless ay ikasal silang dalawa ni Miguel. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.